Ang bawat babae ay isa lamang laruan para usan. Ako ay babae, pero hindi ako babae lang! Hangal ka! Sa harap ng mga aswang na pinagsisilbihan ka, wawasakin ko to! Ah! Dustin, ano? Ayos ka ba dyan? Sandali, ate! Ano bang problema mo? Tagal mo na dyan eh. Bilisan mo. Nakakahiya na, baka mahuli na tayo sa pagdiriwang. Sandali, ate! Lumalabas pa! Mahuhuli na ako sa trabaho, Dustin. Bilisan mo na dyan. Ate, hintayin mo ako. Patapos na. Lumalabas na. Ano bang kinain mo? Parang sama ng tiyan mo. Ate, huwag mo muna akong kausapin. Nag-concentrate ako eh. Lihim na natawa si Mika sa sinabi ng kapatid. Tahimik na napabaling ang mga mata niya sa litrato ng kanyang magulang. 3 taon na simula nang mamatay ang mga ito sa isang masamang pag-atake. Ang naging balita niya hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang mga adik na gumawa noon sa kanilang mga magulang. Kaya naman 3 taon na rin simula nang buhayin at itaguyod niya ang kanyang kapatid. Kasama na rin dito ang pagpapaaral sa kanya. Ilang sandali pa ay naagaw na ng kanyang kapatid na mukhang sumakses sa pagbabawas ang kanyang paningin. Bakas na bakas sa mukha nito ang kaginhawaan at may ngisi pang nakakurba sa labi nito. Ano? Success ba? Masakit pa rin, te. Ano ba kasing kinain mo? Hindi ko nga alam eh. Parehas lang naman ang mga kinakain natin. Gusto mo ba magpa-check up? Baka iba na yan. Ate naman, napaka-OA mo. LBM lang to. Sigurado ka? Pwede kong kausapin si Michael. Total, may kilala ang gagong nyo na doktor. Okay nga lang ako, ate. Uy, mahal na mahal at alalang-alala sa akin. Tanga. Malamang baka kinain ka na ng inidoro, hindi ko pa alam. Ate naman. Liga na nga. Kailangan nating magmadali. Mahuli pa tayo sa pista. Ate naman. Hindi nagsisimula ang pagdiriwang ng pag-aani kung wala ka. Kaya nga hindi maganda na paghintayin pa sila. Kailangan nating magmadalit, nakakahiya rin naman. Ate, maintindihan nila kung mahuhuli ka. Ikaw kaya ang main event ng pista. Ang sayaw mo ang pinakasentro ng pagdiriwang, no? Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan lumaki ang ulo natin at deadmahin ang oras ng mga tao. Ay, oo na. Ang init agad ng ulo mo eh. Sinasabihan lang kita, hindi tama na basta-basta na lang ang tingin mo sa oras ng mga tao. Mali yun. Oo na, ate. Halika na, talagang mahuhuli na tayo lalo pa at siguradong masikip ang mga daan ngayon. Hindi na sumagot ang kanyang kapatid na ipinagpasalamat ng dalaga dahil talagang mahuhuli na sila sa programa. Kailangan ay 3:00 pa lang ng hapon ay nandoon na siya sa simbahan kung saan nagsisimula ang parada ng kanilang santo. Hindi na bago para sa kanya ang maimbitahan sa mga ganong pagtitipon dahil gaya ng sinabi ng kanyang kapatid, siya ang madalas kunin bilang pangunahing mananayaw ng mga programa katulad ng gaganapin ngayong araw. Pagdating nila sa gitna ng bayan, ramdam agad ni Mika ang sigla ng pagdiriwang. Nakabalandra ang mga banderita sa kalangitan at sa bawat kanto ay may mga nagtitinda ng suman, bibingka at inihaw na mais. Ang mga bata ay nagsisigawan at naglalaro habang ang mga matatanda ay abala sa pakikipagkwentuhan. Ngunit sa kabila ng ingay at halakhak, may kung anong lamig na sumisingit sa hangin na hindi niya mawari. Ate, ang dami ng tao. Sigurado makakalimutan na lahat ng problema nila ngayong gabi. Huwag ka masyadong mawala sa paningin ko, Dustin, ha? Ate naman. Nandun sila Richard sa dulo ng simbahan.
Maraming tao eh. Mamaya baka mapano ka pa. Pero nandun nga lang sila Richard sa dulo, ate. Doon ako maghihintay sa'yo, okay? Siguraduhin mong wala kang gagawin na kalokohan. Sinasabi ko sa'yo. Ate, ang liwa-liwanag pa oh. Huwag kang ang praning dyan. Ano naman ang gagawin naming kalokohan? Mabuti nang nagkaliwanagan tayo. Pinanood ni Mika ang papalayong bulto ng kapatid. Nang masiguro at natanong na niya na nandoon nga ang mga kaibigan nito, ay minabuti niyang pumasok na sa loob ng simbahan, kung saan nandoon ang mga kasamahan sa pagsasayaw. May iilan na binibiro pa siya, kaya natatawa na lang siyang umiling at kinuha ang damit na susuotin niya. Pupunta na sana siya sa maliit na dressing room na gawa-gawa lang din nila nang makasalubong niya si Michael, ang kaibigan na nagpasok at nagalok sa kanya para maging mananayaw. Oh, narito ka na pala. Oh, bakit parang gulat ng gulat ka? Hindi naman. Nagulat lang ako kasi ang aga mo. Nakakahiya naman kung paghihintayin kita, 'di ba? Isa pa, mag-aalas 3 na rin ng hapon. Magsisimula ng parada. Oo nga pala. Sandali. Nakalimutan kong kailangan pa palang ayusin ang mga bulaklak para sa karo. Sandali lang ha. Masyado kong kinakain ng oras mo, punong abala. Sira. Wala si Mang Celso at ako ang kinausap na pamunuan ng mga abala. Kaya nga, ikaw nga ang punong abala. Ay, bahala ka na nga dyan. Natatawang napailing na lang ang dalaga habang pinapanood ang paghakbang ng kaibigan palayo. Ilang minuto pa ang kanyang hinintay bago sila tawagin para masimulan na ang nasabing prosesyon. Nakapwesto sila sa unahan ng karo ng santo kung kaya't kitang-kita ni Mika ang mga deboto at mga sasama sa prosesyon. Nakapwesto sila sa unahan ng karo ng santo kung kaya't kitang-kita ni Mika ang mga deboto at mga sasama sa prosesyon. May iilan pa na tumigil para batiin siya na mabilis naman niyang sinasabayan. Nang matapos ang programa ay kitang-kita na ang dilim sa paligid. Naging abala ang mga mata ni Mika sa paghahagilap sa kahit na anino man lang ng kapatid. Ngunit hindi niya yun matagpuan hanggang sa makasalubong niya muli ang kaibigang punong abala ng programa. Michael, nakita mo ba si Dustin? Nasa labas. Nakita ko kanina, kasama sila Richard. Alam mo naman ang kapatid mo. Sana wag masyadong uminom. Fiesta ngayon ng baryo natin. May iwasan ba na wag uminom? Lalo na't kasama ng kapatid mo ang mga tropa niya. Ayun na nga eh, kasama ang tropa na lagi rin naman niyang kasama. Minsan gusto kong tanungin kung hindi pa siya nagsasawa sa mukha ng mga tropa niya at masyado sila nagmamahalan. Hayaan mo na. Bata eh. Tsaka akala mo naman hindi ka dumaan sa ganyan. Ano pa nga bang pwedeng gawin kung hindi ang hayaan? Nabalot ng katahimikan ang paligid nila. Inabala ni Mika ang sarili sa pagtingin at paglinga sa paligid at kusa naman siyang napangiti sa nakitang sigla ng paligid. Bihira lang din kasi magkaroon ng kasiyahan sa kanilang baryo. Kaya naman napakalaking bagay para sa kanila ang mga ganitong klaseng kasiyahan at talaga namang pinaghahandaan. Habang binubusog ang mga mata sa masiglang paligid, napalingon siya sa kaibigan nang bigla itong tumikhim. Oh, may problema ba? Alam mo bang ibang pakiramdam ko sa fiesta ngayon? Huh? Ano ibig mo sabihin? Ewan ko nga rin eh. Pero parang may ibang mga matang nakasunod sa bawat galaw natin. Napapraning ka na, Michael. Wala naman ako nararamdaman na ganyan eh. Hindi ako nagbibiro, Mika. Sanay ako sa tao. Pero ibang presensya na nararamdaman ko. Presensya? Michael naman, baka guni-guni lang yan. Sana nga. Ang mabuti pa, magpahinga ka na at umuwi. Baka masyado ka lang napagod sa pag-aasikaso kaya kung ano-anong nararamdaman mo. Kita ni Mika ang bahagyang pag-iling ng kanyang kaibigan bago ito nagpaalam sa kanya.
Nang tuluyang mawala ito sa paningin niya, ay saka niya itinuloy ang paghahanap sa kanyang kapatid na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matagpuan. Nasa dulong bahagi na siya ng simbahan, parte na wala masyadong lumalapit at pumupuntang mga tao, nang biglang naagaw ng kumikinang na maliit na anino ang kanyang atensyon. Agad na pabuntong hininga ang dalaga bago niya ito nilapitan. Kagaya ng dati ay mahaba pa rin ang balbas nitong kulay puti at ang damit ay animo binurda ng isang magaling na mananahi dahil sa istruktura at disenyo. Ngunit ang mapaglarong mga ngisi na sanay makita ng dalaga ay hindi niya makita ngayon sa mukha ng munting kaibigan na kaharap. Anong pakay mo? Bakit ka narito? Nais ko lang makita ang pagsasaya ng mga tao. Huwag mo akong lokohin. Inuulit ko, anong ginagawa mo rito? Alam ba ni Sulaya na ikaw ay narito? Hindi. Kung ganon, hindi ka nila inutusan na pumunta rito. Anong pakay mo kung ganon nga? Narinig ko ang sinabi ng iyong kaibigang tao. Si Michael? Anong meron sa kanya? Anong meron sa sinabi niya? Hindi guni-guni ang nararamdaman ng mortal mong kaibigan. Ano ibig mo sabihin? May mga nagmamatyag sa paligid, naghihintay sa oras na maaaring pag-atake. Sino? Sandali, hindi ko maintindihan ang tinutukoy mo. Alagad ng dilim na nagbabalat kayo bilang mga kauri ninyo. Aswang? Pero paano nangyari yun? Hindi ba gumawa ng kasunduan sila ni Sulaya na hindi sila tatapak at manghahamak ng mga tao at ang kapalit nun ay ang tahimik na paninirahan ng mga to sa kabundukan kasama ng mga Amazona? Sa tingin mo ba talaga ay tumutupad sila sa kasunduan? Tuso ang lahi nila, lalo pa ngayon na may pinuno silang sinusunod. Kailangan kong makausap si Sulaya kung ganon. Ang kailangan mong gawin ay bantayan ang baryo na to, ang mga tao at ang kanilang pag-atake. Pero yun din ang gugustuhin ni Sulaya na gawin mo. Kilala mo naman siya. Ate? Ate, anong ginagawa mo dyan sa dilim? Mabilis na naglaho ang duwendeng kausap pero hindi pa rin napirmi ang kabog ng kanyang dibdib. Naroon pa rin ang takot at maraming mga tanong na unti-unting nabubuo sa isip niya. Sa loob ng nagdaang mga taon ay hindi na bago sa dalaga ang biglaang pagsulpot ng duwende. Isa yun sa kanyang naging kaibigan at tagapayo noong mga panahong nawalan siya ng mga magulang at napadpad sa kuta ni Sulaya sa bundok. Kilala ang mga Amazona at si Sulaya bilang mga mandirigmang matitibay at malalakas. Ang kanilang tindig ay matikas, ang mga galaw ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Makinis man ang kanilang anyo at maladyosa ang kagandahan, taglay nila ang tapang ng higit sa isang pangkaraniwang mandirigma. Madalas silang ikumpara sa mga lalaki, ngunit ang lakas at kakayahan nila ay lampas sa inaasahan. Parang pinanday mismo ng bundok at kalikasan upang maging mga tagapangalaga ng kanilang lahi. Maski siya ay natutong lumaban noong mga panahon na siya ay kinupkup ng mga ito. Mabilis ang naging pagbaling niya kung saan niya narinig ang boses ng kapatid. Inukit niya ang ngiti sa labi upang hindi mahalata ang mga bumabagabag sa kanya. San ka ba nanggaling bata ka, ha? Kanina pa kita hinahanap eh. Ate, napasarap ang kwentuhan eh. Hindi ko talaga alam kung bakit sayang-saya ka sa mga tropa mo tuwing magkikita-kita kayo. Palagi mo naman sila nakikita at nakakakwentuhan. Ate, syempre may mga bagay na hindi na kwento nung hindi kami magkakasama. Kaya yun ang magiging topic namin. Sa inuman. Basta ang palagi kong bilin, huwag sumobra sa inom ha. Mahirap pa magkasakit. Oo na po, ate. Alam mo, minsan pakiramdam ko hindi ka nakikinig sa akin eh. Nakikinig naman ako, ate. Hindi nga lang palaging sumusunod. Hindi kasi to basta biro, Dustin. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Kahit gaano ka pa kasaya ngayon, isang iglap lang, pwedeng magbago lahat. Grabe ka. Parang ang bigat agad ng hirit mo. Parang yung mga napapanood kong pelikula. Pelikula man o hindi, tandaan mo lang ang mga sinasabi ko. Ayoko may mangyaring masama sa'yo o magkasakit ka dahil sa bisyo mo. Ate, pwede ba? Relax ka lang. Hindi naman ako magkakasakit.
Tsaka anong bisyo? Hindi naman ako talamak tumama eh. Paminsan-minsan nga lang at konti lang. Loko ka talaga kahit kailan. Pero ate, alam mo ba? Ano yun? May mga nakasalubong akong hindi taga rito. Pero baka naman mga bisita ng mga kabaryo natin. Ang dami nga nila eh. Nakakatakot. Kung ano-ano kasing ginagawa mo, kaya kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Hindi nga ate. Yung mga mata kasi nila iba eh. Parang akong kakainin ng buhay. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Naunang humakbang palabas ng gate ng simbahan ng dalaga. Ramdam niya rin naman ang pagsunod ng kapatid kaya hindi na siya nagsalita. Habang naglalakad ay may makakasalubong pa ang dalaga na binabati siya kaya paminsan-minsan siyang tumitigil para makipag-usap. Habang ginagawa niya yon ay ginagala niya ang kanyang mga mata at pinakikiramdaman ang paligid. Tahimik niyang hinagod ng tingin ang lugar. Ang mga parol na nakasabit sa gilid ng daan ay tila mas mabilis kumisap at ang huni ng mga kuliglig ay unti-unting nauupos. Para bang pinatatahimik ng isang presensya na hindi nakikita. Dama niya ang malamig na simoy ng hangin na bigla na lang dumapo sa batok niya. Kakaiba sa init na palagi niyang nararamdaman kapag maalinsangan ang panahon. Sa gilid ng kanyang paningin ay parang may dumaan. Isang anino, mabilis at payat. Halos hindi maaninag kung tao ba o hindi. Ate, ba't parang ang bagal mo maglakad? Ayos ka lang ba? Bakit parang kanina ka pa walang kibo? Wala, may tinitingnan lang ako. Ayos ka lang? Kanina ka pa walang kibo. Ayos lang ako, may naalala lang. Ha? Ano yun? Tungkol saan? Shh! Ate, bakit? Ano ba yun? Hindi mo ba nararamdaman? Ang alin, ate? Kanina pa tayo sinusundan. Ay nako, ate. Epekto lang yan ng kwentuhan yung nakakatakot kasama ng mga kaibigan mo. Alam mong hindi ako mahilig sa mga ganyang bagay. Kasi naman, napakaseryoso ng mukha mo. Nakakatakot na eh. Manahimik ka na lang. Mabuting makiramdam sa paligid. Ano ate? Kunwari ba gas abelgas ang atake? Seryoso ko, Dustin. Ang seryoso mo kasi ate. Hindi ako sanay. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan gawing katatawanan. Hindi to biro. Oo na po. Sorry na. Alam kong bata ka pa at makulit ang isip. Basta dapat alam mo kung anong seseryosohin at hindi, ha? Opo na. Pero ate, alam mo ba? May mga napansin din akong kakaiba. Bukod sa maraming turista ngayon. Ano yun? Yung kislap ng mga mata ng mga tao. Iba. Parang handang lamunin ng mga tinitingnan nila. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko kasi guni-guni ko lang eh. Ayoko namang mapagalitan mo na naman dahil sa pagiging judgmental ko. Hindi to biro, Dustin. Huwag kang tumawa dyan na akala mo biro ang lahat. Ate, paano kung sinusundan pa rin tayo? Huwag kang tumingin sa likod. Basta maglakad ka lang. Huwag mong intindihin ang presensya nila. Dumoble ang bilis ng paglalakad ng magkapatid nang mapansing hindi na patago ang pagsunod sa kanila. Mahigpit na napahawak si Mika sa braso ng kapatid. Unti-unting tumatalim ang mga mata habang patuloy ang pagbilis ng paghakbang. Pagmadali ka. Ate, sandali. Ang bilis mo naman kasing maglakad. Nararamdaman ko pa rin sila, kaya bilisan mong paglalakad dyan. Pero ate... Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka na. Pero ate... Makinig ka sa akin at huwag ka na makulit. Mas pinatalas ni Mika ang kanyang pakiramdam. Kulang na lang ay ilipat niya ang kanyang mga mata sa likod para lang makita ng buo ang mga sumusunod sa kanila.
Habang hawak ang kapatid sa braso ay unti-unti niyang kinapa ang maliit na kutsilyo na lagi niyang dala upang proteksyonan ang sarili. Siniguro niya na sa bawat hakbang ay nakakalayo sila sa posibleng daan ng mga tao. Mas mabuting makalayo sila sa maaari pang maging biktima ng mga ito. Hindi nagtagal ay halos liwanag na lang ng buwan ang tanging nagsisilbing ilaw nila dahil sa patuloy nilang paglalakad palayo sa lugar. Ate, baka naman kapitbahay lang yan o lasing na naligaw. Hindi ganyan ang yabag ng lasing. Saka kung kapitbahay natin yan, lumapit na sa atin para sumabat. O kaya naman makikipagkwentuhan siya habang naglalakad. Baka aso? Wala tayong maririnig na ganitong bigat kung aso lang. Ate, natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Kasama mo ko. Anong gagawin natin? Kapag binilisan ko ang hakbang, sumunod ka. Huwag kang titingin sa likod kahit na anong mangyari. Ate, parang malapit na sila. Huwag kang lilingon, Dustin. Sa akin ka nang titingin. Ate, ayoko na. Kaya nga sabi ko sa'yo, humanda ka lang. Kapag sinabi kong takbo, tatakbo ka. Biglang nadinig nila ang mababa ngunit sayang-sayang halakhak mula sa dilim. Kasabay ng biglang pagragasa ng mabibigat na hakbang mula sa kanilang likuran. Unti-unting naglipa na ang mga anino mula sa dilim kaya mabilis niyang binitawan ang braso ng kapatid at saka yun itinulak. May mga matang nanlilisik. Ang mga katawan at itsura nito ay normal na tao, ngunit ang paraan ng pagtingin at mahahaba nilang mga kuko ang kapansin-pansin para sa kanila. Isang senyales na hindi sila mga normal na tao. Ate! Ate, ayan na sila! Takbo, Dustin! Takbo! Pero ate! Tumakbo ka na! Dumiretso ka na sa bahay! Hindi kita iiwan dito! Makinig ka sa akin ngayon din! Tumakbo ka na nga! Tumakas! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga halakhak ng mga aswang bago nakita ng tuluyan ng dalaga ang kanilang mga wangis. Ramdam niya ang paninigas ng nakababatang kapatid kaya marahas niyang hinila ang braso nito palayo. Kasabay noon ay ang pagbunot niya ng maliit na kutsilyo na alam niyang wala ring silbi dahil sa dami ng bilang ng mga umaatake. Sumabay sa nararamdaman nilang hangin ang mabilis na pag-atake ng isang aswang. Halos nagtagumpay ito sa paghila sa braso ni Dustin, ngunit agad niyang napigilan at naitulak yun palayo. Ate! Lumapit ka pa! Hayop ka! Parang uhaw na uhaw sila! Hindi mo kailangan tingnan ang mga itsura nila! Sigurado ka bang may magagawa yung maliit na kutsilyo mo? Alam mong pinagmulan ko bago ako makauwi sa atin, di ba? Pero matagal ka na rin tumigil sa pakikipagdigma sa mga halimaw. Pero nasa ugat ko pa rin ang pinagmulan ko na yon. Kaya ko makipaglaban. Tutulungan na lang kita. Hindi mo ba nakikita? Nakakabigat ka lang eh. Kung kanina ka pa tumakbo, sana nakalaban na ako sa kanila at natapos na to. Isang kalmot na mahahabang kuko ng isa sa kanila ang nagpaigtad kay Mika. Itinulak niya ang kapatid habang hindi maipinta ang muka dahil sa biglaang pag-atake. Muli sana ngaamba ng pag-atake ang halimaw pero mabilis ang galaw ng dalaga. Eksperto niyang sinalubong ang braso ng aswang gamit ang maliit na kutsilyong dala-dala. Umalingaw-ngaw ang mababang atungal ng halimaw. Hindi inaasahan ni Mika na ang pag-ungol ng halimaw na kaharap ay isang senyales ng mas matinding pagsubok. Ate! Ate, ang dami nila! Tumakbo ka lang, Dustin! Huwag kang titigil! Paano ka? Hindi kita pwedeng iwan dito! Tumakbo ka na! Ngunit dahil sa hindi paggalaw ng kapatid, ay halos maluha si Mika nang ang kuko ng isang halimaw ay pumunit sa balat ng braso ng kanyang kapatid.
Mas nanginig siya nang muli itong tumama sa leeg nito kasabay ng mababang halakhak ng mga halimaw. Isang aswang pa ang muling mabilis na lumusob sa kinatatayuan nila. Dahil sa takot na muling mapuruhan si Dustin, ay mabilis niya itong naitulak dahilan kung bakit halos magpagulong-gulong ito sa lupa. Isang saksak ang pinakawalan niya nang salubungin niya ang bantang pag-atake ng halimaw. Dinig niya ang daing at mababang ungol nito nang muli niyang isinagad ang kutsilyo sa tiyan ng halimaw. Bago pa siya gumawa ng atake ay mabilis na lumusob ang 3 aswang ng sabay-sabay. Halos dambahin siya. Yung aswang na pinakamalapit sa kanya ay halos sunggaban ang kanyang leeg. Mabuti na lang ay hawak-hawak niya ang maliit na kutsilyong gamit niya kaya hindi ito tuluyang nakalapit sa kanya. Bumulwak ang dugo sa tiyan ng halimaw dahil sa nagawa niyang pagsaksak nito. Ate! Hindi ako papayag na makapambiktima kayo ng mga tao rito! Bitawan niyo siya! Dustin, ang sabi ko tumakas ka na! Umalis ka na! Hindi kita iiwan! Ano ka ba, Dustin? Pareho tayong mamamatay rito kapag hindi ka pa tumakas! Ate, hindi kita kayang iwan! Makinig ka sa akin kahit isang beses lang sa buhay mo, Dustin! Tumakbo ka na ngayon din! Makinig ka kay ate at tumakbo ka na! Ate! Takbo! Huwag kang titigil! Huwag kang lilingon! Dinig na dinig nila ang ilang panghalakhak na papalapit. Alam ni Mika na may ilan pang mga aswang na kasunod nila. Naging mabilis ang bawat paggalaw ng mga ito. Halos parang hangin sa bilis ang naging pagtakbo palapit sa kanya. Hindi niya napaghandaan ang pagdamba ng isa sa kanila, dahilan kung bakit halos gumulong siya sa lupa habang nasa ibabaw niya ito. Ate! Tumakbo ka! Tumakbo ka! Tumakbo ka! Habang nasa taas niya ang halimaw ay pinanood ng dalaga ang pagtakbo ng kanyang kapatid. Halos madapa pa ito sa pagmamadali dahil hindi pantay ang lupa. Ngunit nagpatuloy si Dustin sa pagtakbo. Nang tuluyang nakalayo ang kapatid, doon lang nakahinga ng maluwag si Mika. Muling bumaling ang atensyon ng mga aswang sa kanya. Isang matigas na kamao ang dumapo sa kanyang tiyan na naging dahilan ng kanyang pag-ubo. Kasabay nito ay ang matatalas na kuko na unti-unting sumusugat sa braso niya. Hindi siya makapalag dahil hawak-hawak ng ilan ang kanyang parehong kamay. Ako bang kailangan nyo? Bakit kayo umaatake ngayong fiesta? Hindi ako papayag na may masaktan kayo. Kung gusto nyo, ako na lang ang kunin nyo! Isang aswang muli ang lumapit sa kanya. Hinawakan ng kanyang buhok habang nilalapit nito ang mahahabang pangil sa leeg. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay nung sandaling sumunggab ng kagat ang halimaw sa kanyang leeg. Habang ang mga mata ay nagliliyab na sa galit, naninag ni Mika ang kanyang kaibigang si Uriel. Inilingan niya ito sa balak na pangingialam kung kaya't hindi na ito gumawa ng hakbang. Bagkus pinanood ang ginagawa sa kanya ng mga halimaw. Nais niya sanang tanungin ito kung nakita nito si Dustin, ngunit hindi siya nakapagsalita dahil paglingon niya muli dito ay wala na ang duwende. Dinig niya ang pag-uusap ng mga halimaw, ngunit sa lingwaheng hindi niya maintindihan hanggang sa naramdaman na lang niya ang walang kahirap-hirap na pagkaladkad sa kanyang buhok. Unti-unting nanlalabo na ang kanyang mga mata, bakas ang pamumutla at pagkawala ng kulay sa mukha ng dalaga kung kaya hindi na siya makalaban. Mariing pinikit ng dalaga ang mata nang sandaling bumalik ang kanyang malay tao. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata nang madinig ang mababa ngunit puno ng kasiyahang tawanan ng mga nilalang sa paligid niya. Sinubukan niyang gumalaw ngunit ang tali na nakapulupot sa kanya ay hindi siya pinagbigyan. Nang minulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang lalaking may makisig na tindig. Malaki ang katawan nito, parang pinagdikit-dikit na mga bato sa sobrang laki. Ang mabahong buhok nito ay kulay puti, habang ang kukong mahahaba ay nananatiling kulay itim. Ang mga mata ay nanlilisik kahit na nakangiti naman ang magaan na mga labi nito.
gising na ang ating panauhin. Anong kailangan mo sa akin? Wala naman. Masyado lang akong nalulungkot dito na mag-isa. Hindi ako marunong mag-aliw. Balita ko mula sa aking mga alipin ay isa ka raw mahusay na mananayaw. Ang aking pagsasayaw, hindi para sa halimaw na kagaya mo. Ako'y naiengganyo sa tabas ng iyong dila. Tila yata maganda ang naibigay sa aking regalo. Hindi ako regalo. Kailanman hindi ko tatanggapin na maging regalo para sa halimaw na kagaya mo. Hindi ikaw magdidesisyon ng bagay na yan. Ikaw ay nasa teritoryo ko. Mamamatay muna ako bago ko sundin ang gusto mo. Ako'y sadyang natutuwa sa tapang na meron ka. Isang katangian na bihira ko nalang makita sa isang babae na kagaya mo. Hangal! Huwag mo akong maliitin dahil lang sa aking kasarian. Hindi kita minamaliit. Sadyang nagulat lang ako sa tapang na mayroon ka. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo. Ano raw ang ating kailangan? Pwes, nais kong mapanood ang iyong pagtatanghal. Ayoko! Bihisan niyo ang babae! Nais kong nasa harapan ko na siya matapos ang 10 minuto! Itinulak ng mga aliping aswang si Mika papunta sa isang maluwang at madilim na silid. Puno yun ng mga lumang tela, mga anito at mga ilaw na kumikislap na tila apoy ng alitap-tap. Nakaabang na sa gilid ng silid ang hari. Nakatingin lamang habang tinatanggal ng mga aswang ang mga tali at iniwan siyang mag-isa. Huwag mong isipin na bilanggo ka rito. Isipin mo ito bilang iyong entablado. Hindi mo ako mapipilit. Kahit na ano man ang ibihis mo sa akin, hindi mo ako mapipilit na sumunod sa'yo. Mapipilit? Hindi ako nagpapapilit. Ako'y nag-aanyaya. Ngunit ang aking pag-aanyaya ay klase ng pag-aanyayang hindi maaaring tanggihan ng kahit na sino. Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kahit mamatay ako dito, hindi ko tatanggapin ang sayaw na gusto mo. Maraming nagsabi niyan. Ngunit kapag narinig nila ang tugtog ng dilim, kusa silang gumagalaw. Hindi mo ako kilala. Hindi ako kagaya ng mga dinadala mo rito. Kaya nga kita pinili dahil iba ka. At yun ang gusto kong makita. Kung paano ka sasayaw sa sarili mong galit at ritmo. Hindi sayaw ang makukuha mo sa akin, kundi laban. At kung laban ang isasayaw mo, lalong mas kaakit-akit yon sa aking mga mata. Hindi mo ako maaangkin! Hindi kailanman! Hindi kita aangkinin. Hindi ka alipin. Isa kang hiyas na hindi pa nahuhubog. At ako ang hahabi sa ritmo ng liwanag at dilim mo. Sisiguruhin kong mas maingganyo ako sa iyong pagsasayaw. Subukan mo. Sa bawat hakbang na gagawin mo, sugat at sakit ang isusukli ko. Maghanda ka. Ang entablado'y nakalatag na. Ang tugtog ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Muli siyang hinawakan sa magkabilang braso ng mga aliping aswang. Matalim niyang tiningnan ng mga ito, ngunit hindi ito natinag. Marahas at walang pag-iingat na itinulak ng mga alipin ang kanyang katawan sa maliit na bilog na nagsisilbing entablado para sa kanyang pagtatanghal. Kitang-kita niya mula sa kanyang harapan ang nakangisi at naghihintay na hari. Hawak pa nito ang isang kopita na tingin niya'y dugo ang laman. Simulan na ang pagtatanghal! Hindi ako sasayaw para sa'yo! Hindi para sa akin. Para sa lahat ng nakatingin. Para sa aking mga alipin na sabik makita ang iyong pagtatanghal. Mas gugustuhin ko pang maging abo kaysa ipakita sa iyong kahit isang hakbang.
Hindi mo pa naririnig ang tugtog. Kapag narinig mo yon, ang katawan mo mismo ang magpapasya. Hindi mo ko laruan. Mas lalong hindi mo ko alipin. Hindi ka nga alipin. Ngunit ikaw ang magiging apoy na magsisilbing aliw sa aking kaharian. Apoy? Masusunog ka sa apoy na yon, halimaw! Huwag mo akong takutin, babae. Ang mga kagaya ko'y hindi kailanman nagkaroon ng kahinaan. Kaya kahit na anong salita ang sabihin mo laban sa akin, hindi ako natatakot. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo makukuha ang sayaw na gusto mo. Oo, makukuha ko. Hindi ngayon, pero makukuha ko. Dahil hindi galaw ang sayaw, Mika. Ito ay ang unti-unting pagbagsak ng iyong loob. Halos mapaiyak ang dalaga. Hindi niya nais maapektuhan sa sinabi ng halimaw na nasa harapan. Ngunit alam niyang tama ito. Nasa mga halimaw ang alas sapagkat siya ay dinukot lang. Hawak ng mga ito ang kanyang buhay sa ngayon, kung kaya kailangan niya ding mag-ingat dahil hindi siya sigurado kung hanggang kailan maaaliw sa kanya ang hari ng mga halimaw. Madidinig ang mga kuliglig sa kuweba kung nasaan sila. Naging malikot ang mata ng dalaga. Pinipilit iikot ang paningin upang kahit papano ay mapag-aralan ang lugar. Malayo sa kanya ang mga alipin. Abala ang mga yun sa pagsunod sa inuutos ng kanilang hari na matikas lamang na nakaupo sa trono. Isang munting liwanag ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang amoy ng lupa ay pumaibabaw sa paligid, kasabay ng paglitaw ni Uriel sa maliit na nakausling bato sa kanyang harapan. Mabilis na nilingon niya ang pwesto ng hari, ngunit ganoon pa rin ang pagkakaupo nito. Hindi yun natinag sa bagong dating. Huwag ang mag-alala. Ako'y nakukubli sa mga mata nila. Ano ginagawa mo rito? Paano mo nalamang nandito ako? Nakita ko ang pagtangay sa iyo ng mga aswang at ang pagpapatakas mo sa iyong kapatid. Kumusta si Dustin? Natulungan mo ba siya? Kamusta ang mga sugat niya? Hindi ako maaaring magpakita, ngunit bago ako sumunod sa iyo ay nakita ko ang iyong kaibigang si Michael. Tinulungan na niya si Dustin kung ganon? Maaari. Ano ang pakay sa iyo? Bakit hindi ka pa kinakain? At sandali lang, bakit ganyan ang damit mo? Pinipilit nila ako sa pagtatanghal upang mapaligaya ang hari. Ay, sadyang gagawin ang lahat upang mapaligaya ang kanilang hari. Hindi ko alam kung anong klaseng aswang ang hari. Ngunit pangkaraniwan lamang ang kanyang mga nasasakupan. Kung ganoon ay madali mo silang matatalo, lalo pa at bihasa ka naman sa pakikipaglaban. Ngunit ramdam ko ang lakas ng presensya ng kanilang hari. Higit pa sa isang gabunan. Ngunit gabunan na ang pinakamalakas sa kanilang lahi. Hindi ko alam. Ngunit may isa pa, higit na malakas sa gabunan sapagkat may halong ibang lahi ang dugo. Anong ibig mong sabihin? Anong halimaw na yon? Hanagob. Ha? Ano yun? Pinaniniwala ang pinagsamang dugo ng bangkilan at gabunan ang kanilang lahi. Dahil kapag gumamit ng itim na mahika bukod sa lakas na nakuha sa lahi ng kinikilalang pinakamalakas na lahi, ay mas higit na nakakatakot ito sa gabunan. Hindi katakataka na may nabuo siyang tagasamba sa kanya dahil sa kapangyarihan na taglay. Pero bakit ako? Anong kanya mapapala sa akin? Kailangan kong makahingi ng tulong para sa'yo. Hindi basta-basta ang kalaban, kaya kailangang malaman ni Sulaya ang nangyari sa'yo. Ayoko madamay pa ang kampo ng dahil sa akin. Matagal na nakikipaglaban si Sulaya sa iba't ibang klase ng halimaw. Ay, ngayon ka pa natatakot na madamay sila. Ngunit iba to. Higit na makapangyarihan ang haring tinutukoy ko katulad ng sinabi mo. Tila yata ikaw ay naduduwag na. Nasaan na ang Mika na lumaki sa pangangalaga ng matatapang na babaeng mandirigma? Nais ko lang silang protektahan. Higit mong alam na hindi nila kailangan, lalo na ni Sulaya, ang ganyang klase ng proteksyon. Kung ganon, kailangan natin ng matinding plano. Tama. Isang plano na alam nating ikaw ubos ng mga halimaw. Gulatin natin sila. Umatake tayo sa panahon na hindi nila inaasahan.
nang sa gayon ay hindi sila makapaghanda ng atake. Tama. Sasayaw at pahihintulutan ko ang kagustuhan nilang pagsasayaw ko. Sa sandaling sila'y malibang, saka kayo pumasok at umatake. Nang maramdaman nila ang presensya ng isang nilalang, mabilis na naglaho sa hangin ang duwendeng kaibigan. Siya naman ay nagkunwaring nakapikit at nagpapahinga hanggang sa naramdaman niya ang pagsipa nito sa kanyang paa na kinuha niyang senyales para magkunwaring nagising lang. Naabala ko ba ang pagtulog ng aming bisita? Anong yung kailangan? Sa isang mahinang tao na kagaya mo? Bukod sa pagsasayaw mo para mapaligaya ko, ay wala akong kailangan sa'yo. Hindi ko nais na sumayaw para sa'yo. Ngunit wala sa'yo ang desisyon na yan, babae. Kung gusto kong sumayaw ka, ay sasayaw ka! Pakawalan mo ako! Hindi ka ba nasisiyahan sa aking lugar? Ang dami mong maaaring kaibigan kung susundin mo lang ang aking utos. Hindi mo ko alipin at lalong hindi ako magpapasakop sa'yo. Hindi rin ako makikipagkaibigan at makikipagkasundo sa mga halimaw na kagaya nyo. Hangal at matapang. Yan ang pinakamagandang kombinasyon para sa isang nakakatuwang laruan. Hindi mo ko laruan. Lahat ng nilalang na dumadapo sa aking kamay ay nagiging laruan ko. Kahit na ang tapang na meron ka ay unti-unting mauubos. Subukan mo. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Alam ko. Kaya nga ikaw ang ibinigay sa aking regalo. Ang sining ng iyong pagsasayaw ay nakakaaliw at tunay na nakakaalis ng bagot. Bagot? Bakit? Ang iyong pagkain at pag-atake ng tao, nakakabagot na yun sa'yo? Mas lalo akong naaaliw. Ang mga salitang yan, minsan ko nang narinig. Hindi ako sila! Tingnan natin. Nais kong makita ang iyong pagtatanghal, hindi katulad ng iyong ginawa kanina. Sa oras na hindi ka umindak sa musika, ay alam mo na ang mangyayari sa kapatid mong pinilit mong iligtas. Hayop ka! Kung sasayaw man ako, hindi ito para sa'yo. Sumayaw ka para kanino mo gusto, babae. Basta sumayaw ka. Sa huli, ako pa rin ang nasisiyahan. Sa huli ay muli siyang iniwan ng hari. Dahil nga siya ay nakatulog ng dinala ng mga aswang sa kuta, ay hindi niya alam kung malapit lang ba ang kutang yon sa bundok kung saan namamalagi ang mga Amazona. Hindi niya alam kung panahon na para siya ay magkunwaring nakain na ng sistema at takot para sa kaligtasan. Ngunit ang isip niya ay nasa kapatid. Alam ng dalaga na hindi basta biro ang winika ng halimaw. May laman yon, kung kaya't nung hilahin siya muli sa maliit na entabladong para sa kanya, ay hindi na siya nanlaban. Katulad kanina ay nasa harapan niya muli ang hari. Masayang nakaupo sa kanyang trono. Unti-unting naaninag ni Mika ang mga anino sa labas ng yungib kung saan siya naroroon. Lihim siyang napangiti hanggang sa unti-unting nagpakita ang mga Amazona na handa nang makipaglaban sa pamumuno ni Sulaya. Hindi siya makapaniwala na nandoon din ang kanyang kapatid at si Michael na abalang nakikinig sa planong nilalatag ng magandang babaeng mandirigma. Simulan na ang iyong pagtatanghal. Mabuti naman at ikaw ay natuto na sa iyong kahangalan at katigasan ng ulo. Hindi mo kailanman mauunawaan ang singing kung ang tanging hanap mo ay aliw. Sapat nang makita ko ang iyong paggalaw. Huwag mo akong turuan ng leksyon. Hindi ko yon kailangan. Ang bawat indak ay may sinasabing kwento.
At ngayoy kwento ka para sa akin, alaala na hindi mo matatakasan. Kung magiging kwento man ako, sisiguruhin ko ako magiging wakas ng lahi mo. Mapanganib ang dila mo, babae. Hindi ako natutuwa sa lumalabas sa iyong bibig na mga pagbabanta. Ako ay hindi nagbabanta ng walang katotohanan. Minsan, kailangan din nating tumingin sa maliliit dahil kahit gaano kakalaki at makapangyarihan, may isang maliit na kaya kang puwingin. Matalim. Pero bago pa ako mapuwing, ay sigurado akong napulbos ko na ang kakalaban sa akin. Hindi lahat ng bagay na dadaan mo sa ganyan. Parating na ang liwanag na magwawakas ng kadiliman sa yungib na ito. Liwanag? Ano ang ibig mong sabihin? Habang nasa akin ang iyong atensyon, hindi mo napapansin ang mga maliliit na tuluyang bubulag sa'yo. Kasabay ng kanyang sinabi ay ang mabilis na pagsugod ng mga babaeng mandirigma habang hawak-hawak ang kanika nilang mga sandata. May ibang nakahawak sa mga sibat, ang iba naman ay nagmamay-ari ng espada habang palaso at pana naman ang gamit na pamuksa ng iba. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita niya si Sulaya. Mabilis nitong hinagis sa kanya ang hawak-hawak na sibat. Gusto man niyang matuwa dahil mahahawakan na niyang muli ang kanyang sandatang ginamit noon, ay hindi niya magawa dahil sa biglaan ding pagdamba ng isang aswang sa kanya. Habang suot pa ang magandang bihis, ay puno ng rahas niya itong sinaksak sa tiyan, dahilan para tuluyan itong matumba. Napakarami nila! Hindi ko gusto makita ka ritong kasama nila. Paano ka napunta rito, Dustin? Siya ay nakita ko sa kakahuyan kung nasa ng kuta. Umiiyak at takot na takot. Kung ganon, alam mo na bago pa dumating si Uriel sa kampo? Oo, kung kaya maaga rin kami nakalusob pagkatapos na magplano. Hindi nyo na dapat ako kargo. Kalokohan, ikaw ay nananatiling isa sa amin. Sunod-sunod na umatake ang mga halimaw. Hindi sila gaanong kalalakas para sa mga Amazona, ngunit higit na malakas kumpara sa dalawang lalaking kasama nila. Napansin niyo na mga aswang, kaya sa bawat pag-atake ay sila Michael at Dustin ang ginawa nilang puntirya. Mika! Hindi ko sila kayang pigilan na mag-isa! Huwag mo nga hayaang makalapit sila kay Dustin, kahit anong mangyari! Ate, ang dami nila! Hindi ko kaya! Tumigil ka sa panghihina ng loob, Dustin! Kapag bumigay ka, mauubos ka nila at malala mo ng buhay! Mika! Sa kanan mo! Hindi nyo kami matatalo! Ang lakas nila! At higit ding madami kumpara sa atin! Huwag niyong isiping sila lang ang malakas. Tandaan niyong kasama niyo rin kami. Ang kanilang bilang ay walang halaga. Ate! Sa likod mo! Hindi ka makakalapit sa kapatid ko, halimaw! Amazona! Huwag kayong papayag na may isa mang mahulog sa kanila! Naririnig mo ba, halimaw? Hindi ako ang iyong regalo. Ako ay magiging bangungot mo at ang magiging katapusan mo. Ubusin mo muna ang mga alagad ko bago kayo magyabang sa aking harapan. Muling umatake ang isa pang alon ng mga karaniwang aswang. Mas bumilis ang kanilang mga galaw. Sinentro nila ang pag-atake sa dalawang lalaki. Katulad rin yun ng estratehiya ng mga naunang aswang na kanilang napatay. Hindi inaasahan ni Dustin ang pagsugod sa kanya ng sabay-sabay ng 3 aswang kung kaya't hindi niya ito napaghandaan. Mabilis na umatake at sumunggab ang mga aswang sa braso nito at sa leeg na nag-iwan ng marka at sugat. Dinig ni Mika ang halakhak ng hari na sinasabayan ng matitinding tunog ng mga sandata ng mga Amazona na kanilang kasama. Tuluyang naubos ni Mika ang mga umaatake sa kanya, kaya malalaki ang naging hakbang niya papalapit sa kapatid. Sunod-sunod ang pinakawalan niyang suntok bago niya atakihin at saksakin ng sibat na hawak ang mga halimaw. Tuluyan niyang nakita ang dugo ang katawan ni Dustin na pinipilit pa ang sarili na tumayo habang hawak-hawak ang itak na sa kanyang palagay ay galing sa mga Amazona. Ate,
Kailangan paampatin ng pagdurugo ng sugat mo. Ayos lang ako. Pero Napakarami nila, ate. hindi ba sinabi ko na dumiretso ka sa bahay? Mas ligtas ka ron. Pero hindi ko alam kung babalikan mo pa ako ron. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako maghihintay para bumalik ka o kung tuluyan ka na bang nalamon ng mga halimaw. Napakatigas kasi ng ulo mo eh. Mana lang sa'yo. Ate! Sa likod mo! Daig pa ang kidlat sa bilis ng kilos ng dalaga. Wala pang isang segundo ay nakaharap na siya sa halimaw na aatake sa kanila. Mabilis niyang hinawakan ng sibat, saka walang pag-aalinlangan niyang sinaksak yun sa dibdib. Sumirit ang dugo sa kanyang muka na mabilis niyang pinunasan. Magpahinga ka muna dyan. Kailangan kong lumaban. Ate, sasama ako. Hindi maaari. Malalim ang sugat mo. Kailangan mo magpahinga para mabawi ang lakas mo. Pero... Seryoso ako, Dustin. Malaki ang tulong ng ginawa mong paghingi ng tulong sa mga Amazona. Kung kaya mapanatag ka na at magpahinga ka na, lalaban ako para sa ating dalawa. Ate, baka hindi ka... Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Kailangan ko silang ubusin. Habang may lakas ako, habang may hininga pa ako, hindi ako hihinto. Ate, nasa likuran mo na sila. Huwag ka matakot. Ako nang bahala rito. Mabilis ang naging paglabas ng mga halimaw mula sa paligid. Nakita ni Mika na abala ang mga babaeng mandirigma sa pakikipagtunggali kung kaya solo niya ngayon ang mga ito. Bumukas ang palad ni Mika. Mas hinigpitan pa niya ang kapit sa sibat at saka siya humakbang pasulong. 3 halimaw ang sumalubong sa kanyang tapang. Sa isang iglap, mabilis na pag-ikot at hampas ang ginawa ni Mika. Sibat sa tiyan, talim sa leeg at tuhod sa dibdib ng kaaway. Ang dugo ng mga halimaw ay unti-unting kinukulayan ang bato na kanilang inaapakan. Isa ka pa! Ate, ang bilis mo! Kailangan mo matuto makipaglaban kaya manood ka. Dahil hindi lahat ng laban maaari mong takbuhan. Mula sa dilim ay mayroong isang halimaw na muling dumamba sa kanyang likuran. Mula roon ay umikot si Mika at buong lakas na ibinaon ang hawak-hawak na sibat sa dibdib nito. Pinanood niya ang pagbagsak ng walang buhay nitong katawan habang pinupunasan pa ang dugong nagkalat sa kanyang kamay. Habol hininga niyang tiningnan ang kapatid na tahimik lang na nakaupo sa pwesto kung saan niya ito iniwan. Manahimik ka na lang dito. Hawakan mo ng mahigpit ang binigay na armas sa'yo ni Sulaya. Hindi mo na kailangang umatake. Pwera na lang kung sila ang unang aatake. Kaya mo pa ba? Napanood mo ang pakikipaglaban ko? Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Pero ate, may sugat ka. Gasgas lang to. Sigurado ka? Ayos lang ako. Ginamit niya ang hawak na sibat para doon kumuha ng lakas na tumayo. Humakbang siya papalapit sa nagliliyab pa rin na gera sa pagitan ng mga Amazona at aswang. Halos paliparin niya ang sarili nang makita ang pag-atake mula sa likod ni Sulaya. Nang alam na niyang hindi siya aabot, ay mabilis niyang hinagis ang hawak niyang sibat na saktong tumama sa halimaw na dadamba pa lang sana sa matapang na Amazona. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay bihasa ka pa rin. Mahusay ang nagturo sa akin. Huwag mo akong bilugin at bulahin dyan, Mika. Totoo lang ang aking sinabi, Sulaya. Ang tibay mo pa rin. Kahit ilang taon kang nawala, hindi ka man lang pumurol sa pakikipaglaban. Ikaw mismo nagturo sa akin na hindi basta-basta namamatay ang dugo ng mandirigma. Muli silang nilundagan ng isang aswang sa gilid. Parehong napaatras ang 2 babae dahil sa gulat. Hindi nila inaasahan ang pag-ataking dumating sa kanila, ngunit mabilis ding humakbang si Mika. Sinunggaban niya ang braso ng halimaw. Hawak niya yun ng mahigpit, saka niya pinaikot ang katawan nito hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Nang tuluyang mapabagsak ay saka kinuha ni Mika ang kanyang patalim, saka itinarak ito sa ulo ng halimaw na walang malay. Natalsikan siya ng dugo, ngunit wala na siyang pakialam sa puntong yun.
Yan ang Mika na kilala ko. Sulaya, hindi matatapos to hanggat hindi siya mismong bumababa sa kanyang trono. Kailangan natin siyang mapaalis sa kanyang trono. Ang tanging magagawa natin ay ubusin ang kanyang mga alagad. Sa oras na maubos ang kanyang mga kakampi, wala na siya magagawa kung hindi ang personal na makipaglaban. Ano ang inyong pinag-uusapan? Tila yata nakakawili at kayo'y natatawa. Ang iyong pagbaba sa iyong trono upang kami harapin! Bakit? Hindi ba kayo napapaligaya ng aking mga kampon? Gaya ng inaasahan sa isang mahusay na Amazona. Hindi kami duwag na kagaya mo! Bihasa sa pagtatago sa likuran ng kanyang mga kampon! Huwag kang magmayabang, babae. Sa ating dalawa ay mas higit ang aking lakas. Isama pa na ikaw ay babae lamang. Ako ay babae, pero hindi ako babae lang! Hangal ka! Bakit? Hindi ba totoo? Ikaw ay mahina, pinanganak na nasa babalang ng mga lalaki. Hangal ka! Hindi ko kailanman pinaniniwalaan yan! Pantay-pantay ang babae at lalaki! Mabilis na tumakbo si Mika paakyat sa trono ng hari ng mga aswang. May ngisi pa rin na nakaukit sa labi nito. Tila nasisiyahan pa sa galit at puot na nakikita sa dalawang babaeng mandirigmang kaharap. Ang bawat pag-atake ng pangkaraniwang mga aswang ay mabilis na sinasalag ni Mika. Buo ang loob niyang nilusob ang trono ng kanilang pinaka-iniingatang hari. Mabilis niyang narating ang trono. Sa isang iglap, gamit ang mga kamay, nahawakan niya ito sa leeg. Ngunit ang inaasahang gulat sa muka ay hindi niya nakita. Bakas pa rin ang mapaglarong ngisi nito kahit naramdam niya ang pagdiin ng hawak niya sa leeg nito. Hangal ka! Bakit tila nagalit ka sa aking sinabi? Ano ang kinagagalit mo roon? Ang katotohanan ba na mahina ka pa rin? Hindi kailanman nagiging dahilan ng kahinaan ng kasarian! Huwag kang tanga! Ang bawat babae ay isa lamang laruan. Para usan. Dapat niyong tanggapin ang bagay na yon habang maaga. Isa lang kayong paanakan, tagadala ng bata at ng lahi. Hindi kami magpapasakop sa'yo! Nais kong palakpakan ang inyong tapang. Nakakabilib. Sa isang iglap, naiba ang mga pangyayari. Sa isang kampas lang ng kamay ng halimaw ay tuluyan na itong nakawala. Unti-unti nang nararamdaman ni Mika ang pamamawis ng kanyang mga palad at ang pag-iinit at paghapdi nito. Iniwan ng hari ang dalaga sa kanyang kinatatayuan. Mabibigat ang mga hakbang na bumaba sa kanyang trono na nagpatigil saglit sa nangyayaring kaguluhan. Umalingaw-ngaw sa buong yungib ang malalim ngunit nakakakilabot nitong pagtawa. Anong yung ginawa kay Mika? Wala naman. Ako'y nasasakal sa paraan ng kanyang paghawak. Kaya ninais ko lang na makawala. Hayop ka! Wala pa akong ginagawa. Pinapatunayan lang ninyo ang aking pinaniniwalaan. Ako ang harapin mo! Huwag mong ipasa at iasa ang laban sa mga alagad mo! Hindi yan ang aking ginagawa, mandirigma. Mandirigma raw. Alam ko lang na hindi ako maaaliw sa oras na gumalaw ako dahil hindi agad matatapos ang laban na sinimulan nyo. Mika! Ate! Ang mga kamay ng dalaga ay animoy nalalapnos sa hapdi. Titig na titig siya rito, ni hindi niya kayang igalaw dahil sa sakit ng bawat pagtusok ng kung ano sa palad niya. Mariing napapikit si Mika habang pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Ano, mandirigma? Yan na ba ang iyong buong lakas? Nabali lang ng isang kumpas ng aking kamay.
ginawa mo? Hayop ka! Ay, kay sarap panoorin ang nasasaktan mong muka. Nais kong makita at mapanood ang iyong pagkatalo at pagbagsak mo sa langit na nais mong abutin. Walang yaka! Ako ang harapin mo! Walang halaga ang iyong sigaw. Wala kang pinagkaiba sa babaeng ito na puro lamang salita. Ate, tumayo ka! Kaya mo yan! Dustin, manatili ka lang sa likod. Huwag kang lalapit. Kahit ang huling hininga mo ay kapatid pa rin ang iniisip mo. Nakakatuwa. Ngunit wala naman yun magiging silbi. Lalamunin pa rin kayo ng aking mga alagad. Mika, lumabang ka! Huwag mo hayaan na lamunin ka ng kanyang mahika! Ang kamay ko parang sinusunog. Yan ang sumpa ng aking trono. Sa bawat taong aapak dyan, mararanasan ang unti-unting paglamon ng laman. Inuubos at sinasaid ang laman at lakas na meron sila hanggang sa maging lantang gulay ka na lamang. Walang patas sa pagitan ng tao at halimaw. Mananatili akong nasa itaas habang mananatiling pagkain lamang kayo para sa amin. Walang yaka! Hindi mo ako mapapasuko at mapapasunod sa'yo! Nabali ka na, dalaga. Hindi mo lang matanggap. Mika! Ate! Tingnan nyo ang inyong sandigan, ang inyong tapang. Ngayon ay nakaluhod sa aking harapan. Unti-unting bumagsak ang katawan ni Mika dahil sa panghihina. Dinig niya ang mga sigaw ng pag-aalala ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang kapatid. Pinilit man niya ang pagbangon pero maski ang katawan niya ay trinidor na rin siya. Hindi maigalaw ni Mika ang kanyang katawan kahit ang kanyang mga kamay ay lubos nang naapektuhan. Habol ang hininga, pinilit niyang hilahin ang katawan hanggang sa makita niya ang pamilyar na ningning at liwanag sa harapan niya. Walang bakas ng emosyon ang mukha nito. Kinumpas ang maliit na kamay at tinutok sa palad niyang nag-uumapaw sa sakit. Tiisin mo ang sakit! Anong ginawa niya? Bakit lubos ang aking panghihina? May itim na mahika na bumabalot sa kanyang trono. Isama pa ang paghawak at pag-atake mo sa kanya. Anong klaseng itim na mahika? Hindi ko matukoy, ngunit malakas at nakakikilabot. Lalapatan kita ng paunang panlunas, ngunit kailangan mong mag-ingat sa iyong bawat pag-atake dahil mas madali kanya mapapabagsak sa oras na atakihin kanya. Habang nakikipaglaban si Sulaya, ay naging abala ang duwende sa panggagamot sa dalaga. Gamit ang nagniningning na mga kamay, nilapatan nito ng bulong at enkantasyon ang pinapasong mga palad ni Mika. Ramdam ng dalaga ang pagdaloy ng mainit ngunit magaan na kapangyarihan sa kanyang ugat. Mula sa kanyang mga palad, papunta sa bawat himulmol ng kanyang kalamnan habang kitang-kita niya ang gintong liwanag na nagmumula sa kamay ni Uriel. Seryoso itong nakatingin at nakaalalay sa mga palad niya. Unti-unting naramdaman ni Mika ang pagbabalik ng kanyang lakas habang patuloy pa rin ang paglapat ng mahika at enkantasyon ng kaibigang duwende. Maayos ka na, ngunit tandaan ang aking babala. Hindi na ako makakapayag na maging biktima ulit. Kami ay nahuli sa pagpunta dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit mula ngayon sa mga minutong ito, kasama na ninyo ang aming lakas sa pakikidigma. Hindi nyo to laban. Ngunit laban ng mga kaibigan. Hindi bumabali sa sinumpaan ang aming lahi. Maraming salamat. Yun ang mga huling salitang binigkas ni Mika bago siya muling tumayo. Mahigpit at puno ng galit ang hawak niya sa kanyang sibat. Bawat pag-atake ng Haring Aswang ay kanyang pinanood. Dahan-dahan at puno ng bigat ang kanyang hakbang.
Nang makalapit ay tuluyang naagaw niya ang atensyon ni Sulaya na hinahabol na ang sariling hininga. Mika, huwag ka nang lumapit. Huwag mong hayaang makontrol ka niya ulit. Ikaw ay magpahinga at bumawi ng iyong lakas. Hindi na ako muling magpapasakop sa kapangyarihan niya. Kahit na anong mangyari, hindi na ako uulit sa pagkakamali na ginawa ko kanina. Bumangon ka pa rin? Gaano ba katigas ang iyong loob, babae? Hindi mo pa yata tuluyang nakikita ang iyong tamang lugar. Ang lugar ko ay hindi sa ilalim mo. Lalampasan kita. Matapang ang iyong dila na sadyang nakakatuwa, ngunit ang katawan mo ay bumagsak na sa aking mga kamay kanina. Hindi na mahirap sa akin na ulitin muli itong... Huwag kang magpatangay sa salita niya, Mika. Siya ay hari ng panlilinlang. Gaya nga ng sinabi ko, hindi na ako muling magpapasakop sa kapangyarihang meron ka. Kung meron man nababagsak sa panahon na to, sisiguruhin kong ikaw yon. Yan ang Mika na kilala ko. Kung gayon, lumapit ka. Subukan mong tapusin ako, mandirigma. At ipapakita ko sa iyo kung bakit lahat ay yumuyuko sa hari. Ngayon mo malalaman, hindi lahat ng nilalang natututo ng pagyuko. Mabilis ang ginawang paggalaw ni Mika. Di hamak na mas mabilis ang kanyang kilos noong mga panahong yon. Habang hawak ang sibat ay mabilis siyang sumugod sa mga aswang na nagkukumpulan. Matarik na tumalon ang dalaga saka umikot bago pinaulanan ng tadyak ang mga halimaw na kaharap. Nang bumagsak ang mga ito, sa kanya itinarak ang dalang sibat. Tila naging bingi siya sa daing at alulong ng mga ito. Kita niya ang muling pagpapatuloy ng laban. Binunot ni Michael ang hawak na espada sa dibdib ng aswang na inatake niya. Habang nanatiling mabilis at maliksi ang kilos at galaw ng mga mandirigmang babae na kaanib nila. Nang mawala ang pader ng mga karaniwang aswang, ay muli niyang binigay ang buong atensyon sa kanilang hari. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa kanya, ay muling umusbong ang panibagong dagat ng mga aswang mula sa dilim ng yungib. Hindi pa siya tuluyang nakakagawa ng hakbang, ay lumusob na ang mga alagad at kita ng dalaga ang mapaglarong ngisi ng hari habang tinatahak nito ang daan pabalik sa kanyang trono. Hindi ko kailangan ng aking mga kamay para tapusin kayo. Sapat na ang mga alipin ko. Mga Amazona! Ihanda ang mga sandata! Huwag na huwag kayong bibitaw at magpapatalo! Walang nalalagas na mga kasama ko! Mula sa likuran nila ay nagkumpul-kumpul ang mga duwending kanilang kaibigan. Kanya-kanya silang taas na mga daliri na nagbigay ng kakaibang liwanag sa bawat armas at sandata na hawak ng mga Amazona. Napapalibutan ng kulay gintong ningning ang mga sibat, espada, maging ang mga pana at palaso. Sa isang pag-atake mula sa mga armas na may lapat ng kapangyarihan ay mabilis na napapabagsak ang mga halimaw. Ang isang panang nagagamit ay 2 aswang ang napapatay. Ang sibat na binabato ay tumatama mismo sa dibdib o kaya sa ulo. Tahimik na nagmasid si Uriel. Gamit ang daliri ay winasiwas niya ito na naging dahilan ng pag-angat ng isang malaking bato na malapit sa isang aswang. Mabilis nitong binato ang isang aswang na naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Ngunit ang kanilang tagumpay ay tila isang panaginip lamang. Sa bawat isang napapatay na halimaw, doble ang idinadagdag. Mula sa anino ng yungib, mabilis ang hakbang ng mga aswang. Kawangis ng tao, ngunit ang balat ay maputla, ang mga mata ay nanlilisik, isang palatandaan na puro kasamaan lamang ang binabalak. Ate, kumalat ang mababang tawa at halakhak ng mga ito. Ang dami nila! Hindi sila nauubos. Ate! Diyan ka na lang at huwag ka makialam. Dustin, hindi mo alam at kaya ang pakikipaglaban. Parang pinaglalaroan na lang tayo ng hari na yan. Hindi sila nauubos. Sa bawat kitil na ating nagagawa, ay doble ang nagiging dagdag sa bilang ng mga halimaw na gutom na yan.
Hindi pa sila tuluyang nakakahinga ay dumagsa na ang mga halimaw na animoy uhaw na uhaw. Dahil sa uhaw ay walang pakialam ang mga ito at nakatutok lamang ito sa pag-atake. Ang hindi niya napaghandaan ay ang mabilis na pagsunggab ng isang halimaw sa kanyang kapatid sa lugar na kanyang pinag-iwanan. Kitang-kita mula sa kanyang kinatatayuan ang unti-unting pagbaon ng mga kuko ng halimaw sa balat ng kapatid. Animoy asong may rabis ang naging itsura ng halimaw. Tumutulo ang laway habang pinapanood ang dugong umagos sa braso ni Dustin. Hayop ka! Pakawalan mo ang kapatid ko! Huwag mong hayaan na tangayin ka ng pag-aalala, Mika. Iyon ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Gamitin mo ang armas na meron ka, Dustin! Tangina! Tatapusin ko kayo! Masyado bang nakakagalit? Walang yaka! Walang yaka! Ako'y natutuwa sa pagmamahal na meron ka. Ngunit wala yung silbi dahil mahina ka. Mahina kayo! Isang halimaw ang dumamba sa kanyang likuran. Hingal man ay puno ng lakas niya itong binalibag sa lupa at ni hindi niya hinayaang nakahinga dahil mabilis ang naging pagsaksak niya sa ulo nito. Mika! Sa kaliwa mo! Wala kayong ibang mararating kundi ang kamatayan! Kay gaganda ng inyong galaw. Ngunit para saan? Isa-isa kayong malulugmok sa aking mga anino. Huwag kayong panghinaan! Sila ay mauubos din! Sa palagay ko, dapat ang hari ang puntirya natin. Hindi ka ba bababa? Nagtatago ka sa likod ng iyong mga alaga! Huwag kang mag-alala, Mandirigma. Darating din ang oras na ako mismo ang dudurog sa'yo. Ngunit sa ngayon, hayaan mong ang mga kuko nila ang magpunit ng mga balat ninyo. Hindi sila nauubos. Parang walang katapusan. Sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa laman at dugo lamang. Nakikipaglaban kayo sa anino ng aking kapangyarihan. Bumagsak na ang ilang mga Amazona dahil sa matinding pagod. Sinamantala yun ng mga halimaw upang sila ay paglaruan. Pinagkakalmot at pinagsusunggaban ang mga mandirigmang babae. Dinig na dinig ni Mika ang sigaw ni Sulaya na punong-puno ng puot at galit. Ramdam niya sa boses nito na maging ito ay pagod na at pinipilit na lang ang sariling makipaglaban. Isang mabilis na kalmot ang nagpadaing sa kanya. Nakakapagod ba, dalaga? Bumabagsak na kayo isa-isa. Nasaan na ang sinasabi ninyong tapang? Hindi ka magtatagumpay. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Masasaktan ka lamang. Tingnan mo ang iyong mga kasamahan. Tila hindi na kaya kahit na bumangon. Ate, tama na. Umalis na tayo. Hindi na natin kaya. Umalis? Ngayon pa tayo aalis habang sila'y nakahandusay. Hindi ako tatakbo, Dustin. Hanggang kailan mo ipipilit kahit ikaw ay sugatan na? Wala akong pakialam. Mas gugustuhin kong mamatay ng lumalaban kaysa tumakbo sa digmaan. Ate, tumigil ka na. Hindi mo ba nakikita? Mauubusan na tayo ng kakampi. Diyan ka lang. Huwag kang lumapit. Isa ka sa dahilan kung bakit ako lalaban hanggang huli. Kay gandang pagmamahal. Ngunit wala itong halaga kapag lahat kayo ay duguan na at wala ng buhay. Hindi ako uurong! Hindi ako magiging alipin ng dilim! Ngunit wala ka nang magagawa. Isa ng kahangalan ng iyong pakikipaglaban sa akin.
Wala ka ng lakas! Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit mo pang lumaban. Dahil hindi ako duwag. Kaduwagan ng pagtakas at pagtakbo. Tingnan mo sila. Isa-isa na nilang pinupulbos sa mga kasama mo. Wala ka na bang naririnig kundi mga daing at sigaw? Naririnig ko. Kaya lalo akong lalaban. Lalaban? Ang tinig mo'y tila pasuko. Basag na. Ang katawan mo'y sugatan. Ang sibat mo'y nanginginig na sa iyong kamay. Saan mo kinukuha ang tapang na yan? Sa kanila, sa mga kasama ko, sa mga tao na wala ka dahil wala kang pagpapahalaga. Ang mga kasama mong yan? Silang gumagapang na lang sa lupa, duguan at halos wala ng buhay? Yan bang magbibigay sa'yo ng lakas? Ate! Umalis na tayo! Sugutan ka na! May iba pang paraan! Wala nang ibang paraan! Huwag kang lumapit, Dustin! Huwag kang lumapit! Kay ganda ng mga salita. Ngunit ang mga salita'y wala ring silbi sa harap ng kadiliman at kamatayan. Mika, umatras ka muna. Ang enerhiya niya'y ibang-iba. Hindi pa ito oras para... Hindi ako uurong. Hindi ko kayang tingnan na tinatapos na tayo isa-isa nang wala akong ginagawa. Isa kang laruan na marupok, Mika. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Hindi mo na nga kayang itaas ang iyong sibat. Kaya ko pa. Kaya ko pa. Ate! Tumingin ka sa paligid mo! Lahat sila sugatan na! Wala nang natira! Wala ka nang kakampi! Tama siya! Tingnan mo sila, Mika. Wala nang nakatayo sa kanila kundi ikaw. Isa ka na lang sa harap ko! Kahit mag-isa, lalaban pa rin ako. Hindi ko hayaang manaig ka. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Sa isang haring hindi pinapahalagahan ang buhay ng kanyang mga alagad? At yan ang dahilan kung bakit masarap kayong paglaruan. Habang mas matapang ka, mas masarap basagin ang pag-asang meron ka. Mas humigpit ang hawak ni Mika sa kanyang sandata nang muling madinig ang mga daing at hiyaw ng sugatang mga Amazona na tila ipinaglalaruan na lang ng mga halimaw. Tahimik lang sa kanyang likod ang kaibigang duwende. Mika, kahit ngayon lang ikaw ay makinig sa akin. Hindi mo siya matatalo sa ganyan. Wala ka ng lakas, Mika. Isa ka na lang walang kwentang pagkain sa aking harapan. Mas gugustuhin ko maging abo kaysa maging alipin ng dilim. Sa pagkakataong ito, magiging abo ka na nga. Biglang dumaluyong ang itim na usok at enerhiya mula sa hari. Tumulay yun sa espasyo nila ng dalaga. Mabilis na napahawak si Mika sa dibdib. Habol ang hininga. Tila nauubos ang hangin habang patuloy na dumadaloy ang itim na usok mula sa haring sayang-saya. Nasaan na ang pinagmamalaki mong tapang? Hangal ka! Ito lang ba ang kaya mo? Hindi ko nais pahirapan ka pa. Hinding-hindi mo ako mapapatumba. Pinanood ng kanyang kaibigang duwende ang nangyayari. Hindi siya maaaring makialam, ngunit alam niya ang magiging epekto sa katawan ng dalaga ng sobrang itim na kapangyarihan. Maaari itong maging lantang gulay o mas matindi, mamatay. Huminga muna ito ng malalim bago kinumpas ang kanyang mga kamay. Kasabay noon ay ang pagkulong sa buong katawan ni Mika gamit ng isang malaking bula. Muli niyang pinag-ilaw ang mga kamay at dumaloy ang enerhiya na kayang linisin ang lason na unti-unting umuupos sa dalaga. Ramdam ni Mika ang unti-unting pagbalik ng kanyang lakas, ang pagdaloy ng pamilyar na kapangyarihan sa kanyang ugat.
Nang lingunin niya si Uriel ay walang bakas ng emosyon ang mukha nito habang pinapadaloy ang hibla ng kapangyarihan sa bula kung nasaan siya. Kahit anong gawin ninyo, ay iisa lang din ang magiging katapusan. Ang inyong kamatayan! Hindi ugali ng aming lahi ang pagtalikod sa kasunduan. Hindi ko alam na ang mga duwende ay isa ring hangal na lahi. Mas nanaisin naming maging hangal kaysa maging traidor sa mga kaibigang minsan ang tumulong sa amin. Kahit nakapalit ng iyong buhay, hanggang kamatayan. Nang masabi yun ng duwende ay kusang pumutok ang bulang nagkukulong kay Mika. Tinignan siya ni Uriel. Bago ito simpleng tumango, senyales na handa itong tulungan siya sa gera na sisiguruhin niyang kanyang tatapusin. Gamit ang bagong lakas, daig pa ang kidlat sa bilis nang siya ay tumakbo papalapit sa Haring Halimaw. Walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang hawak na sibat sa binti nito. Hindi nito inaasahan ang kanyang pag-atake kung kaya't nagtagumpay yun. Dinig niya ang mababang alulong at sigaw nito dahil nanghihina na mula sa sugat na kanyang ginawa. Kailangan mong malaman ng kanyang kahinaan kung saan nanggagaling ang itim na mahika na kanyang ginagamit. Ngunit paano? Hindi ka dapat basta-basta aatake dahil matatalo ka lang ulit dahil sa pagod. Ang kapangyarihan niya ay nagmumula sa itim na kwintas na suot-suot niya. Sulaya! Katulad mo, ako ay ginamot rin ng aking kaibigan. Pero paano mga kasamahan natin? Sila ay nanghihina. Lubos na nagamit ang kanilang lakas kung kaya hanggang ngayon naghihilom pa ang kanilang mga sugat at wala pa rin silang malay. Ang kwintas ang nagbibigay sa kanya ng lubos na kapangyarihan. Ito rin ang susi sa walang katapusan niyang mga alagad. Tama ka. Yun ang dahilan kung bakit hindi sila nauubos. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Sinabi ba sa'yo ng aming pinuno? Nang ako ay kanyang gamitin, pinagtapat niya sa akin ang totoong kapangyarihan ng itim na kwintas na yon. Kung ganon, yun ang kailangan nating wasakin. Oo, ngunit huwag kang basta lalapit, Mika. Ang kwintas na yun ang mismong puso ng kanyang kadiliman. Hindi yun basta-basta makukuha. Isang maling galaw at tuluyan kang lalamunin ng itim na enerhiya. Hindi ako papayag. Kailangan nating makuha ito. Mga hangal! Inaakala niyo bang hindi ko alam ang nais niyong gawin? Ang kwintas na ito ay hindi ninyo basta-basta masisira. Ito ay mananatiling akin. Lahat ng bagay may hangganan, kahit ang kasamaan mo. Hangal! Mika, kailangan may gagambala sa kanya. Isa sa atin ang lalapit, isa ang aagaw. Ako nga aagaw. Hindi maaari. Ikaw ang pinakamalakas sa sandata natin ngayon. Kapag ikaw ang nawala, tapos na tayong lahat. Sulaya, hindi maaaring naiisip mong gawin. Ikaw ay sugatan at hindi pa lubos na nagpapahinga. Huwag mo akuin ang dapat kong gawin. Mag-aaway pa kayo habang pinaplano nyo ang pagkabigo. Tumahimik na kayong dalawa. Dapat isa ang gagambala sa kanya. At doon ka papasok, Mika. Sa sandaling lumapit siya sa'yo, ililihis mo ang kanyang atensyon. Ako ang kukuha ng kwintas. Uriel, kaya mo ba? Hindi ko nga alam kung kaya. Ngunit mas mainam na ako kesa sa'yo. Hindi ako mortal na kagaya ninyo. Mas mahina ang magiging epekto nito sa akin. Tama siya, Mika. Sa pagkakataong ito, kailangan nating pagkatiwalaan si Uriel. Sige, gagawin ko. Ngunit kapag nagtagumpay tayo, sisiguruhin kong hindi na muling lalaganap at makakapaghasik ng dilim ang kanilang lahi. Ang binitawan ninyong mga salita, yun din ang magbabaon sa inyo sa inyong mga hukay. Mika, ihanda mo ang sibat. Sa oras na maagaw ko ang kwintas, wasakin mo agad. Hindi na tayo malalagasan. Sisiguruhin kong matatapos na ang kahibangang ito. Pinanood ng dalawang mandirigmang babae ang paglayo ng duwende. Kita nila ang pagtaas ng daliri nito. Isang kumpas mula rito ay kusang nalagas ang kwintas sa leeg ng halimaw na siyang nagpagulat dito.
Hindi nito nakita o naramdaman ang presensya ni Uriel, kaya gulat na gulat ito nang biglang kumalas ang kwintas na nasa kanyang leeg. Hinagis ni Uriel ang kwintas na mabilis na nasalo ni Mika. Nakangisi niyang ipinakita sa hari ang kwintas. Pinagmamasdan pa na tila nangaasar habang marahan na hinahaplos ang bawat bilog na itim na bumubuo doon. Handa ka na ba magpaalam sa iyong kapangyarihan? Hindi ninyo ako mapapatumba! Ngunit bakit tila natatakot ka na? Anong meron ng kwintas na ito, ha? Ang hari ay dapat lang na maraming palamuti sa katawan. Dahil ito ay isa lang na palamuti, maaari na nating itong sirain, Sulaya. Panonoorin kita, Mika. Huwag ninyong durugin. Ang kwintas na yan ay mahalaga. Lubos na mahalaga dahil dito mo kinukuha ang iyong lakas para makapambiktima. Sa harap ng mga aswang na pinagsisilbihan ka, wawasakin ko to! Hindi maaari! Ang kwintas ko! Unti-unti siyang nilamon ng sarili niyang itim na kapangyarihan! Huwag kang titigil! Wasakin mo hanggat wala nang matira! Mga walang utang na loob. Ako ang hari. Kaya ako lang ang inyong sundin. Ang iyong kamatayan ay hindi ko pinahihintulutan. Hindi ka na hari dahil wala ka ng tagasunod! Mariin ang bawat bitaw niya sa sibat habang patuloy na inaatake ang kwintas. Habang kanyang ginagawa yun, ay dinig niya ang alulong at ungol ng hari. Pilit na pinipigilan ang kanyang paggalaw, ngunit wala na itong nagawa. Bakas na ang panghihina sa katawan. Katulad ng nasabi kanina, lubos na kapangyarihan ang ibinibigay ng kwintas sa hari. Isang huling saksak sa sibat mula kay Mika ay tuluyan ng nagkandapira-piraso ang mahiwagang kwintas. Isang nakabibinging sigaw mula sa hari ang narinig mula sa kuweba. Kasabay ng unti-unting paglaho ng mga aswang na kanilang kalabang kani-kanina lamang. Kailangan pa ng isa pang tulak ng pag-atake! Mika! Tapusin mo na siya! Mas mabuting sabay kayo! Tapusin na natin to ngayon, Sulaya! Matulin ang pagtakbo ng dalawa. Hawak ang sibat ay sinaksak ni Mika ang tiyan ng halimaw. Kasabay ng paglipad ng pana sa hangin, mabilis naman yung tumama sa kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo mula sa bibig nito, kasabay ng pag-agos sa mga sugat na natamo. Pinanood nila ang unti-unting pagbagsak hanggang sa mahiga na ito ng tuluyan sa yungib na nagsilbing kaharian ng mga halimaw. Nang tuluyang nagapi ay halos mabuwal ang dalawa sa pagod. Hingal na hingal nilang pinagmasdan ang kanilang nagawa. Ate! Mabuti na lang at ligtas ka, Dustin. Natutuwa akong natapos mo. Sorry kung hindi kita pinagkatiwalaan. Walang anuman. Natakot ka lang sa mangyayari sa atin. Nais ko magpasalamat sa iyo, Ate Sulaya. Ang iyong kapatid ay mananatiling parte namin. Tungkulin kong bigyan siya ng tulong at proteksyon sa ganitong klaseng pagkakataon. Sulaya, maraming salamat. Ako ay natutuwa na muli kang makita. Lalo naman ako, Mika. Lumaki ka ng puno ng tapang at lakas ng loob. Mga bagay na aking tinuro sa iyo nung panahon na naroon ka pa sa kampo. Sabi mo nun, ang dugo ng isang mandirigma ay hindi basta-basta namamatay o mauupos. Tahimik nilang pinag-init ang mga sarili sa apoy na kanilang nagawa. Dala ng sobrang pagod ay hindi sila nag-abala na lumayo. Napili nilang magpahinga sa harap lang ng yungib. May mga sugat at galos man, ngunit ramdam ng lahat ang gaan ng hangin. Ang kuliglig ay nagpakalma sa kanila.
Ate, parang ngayon lang ako nakahinga ng ganito. Wala nang sigaw, wala nang halakhak ng mga halimaw. Oo nga, para tayong mga baliw. Napapalibutan ng dilim kanina. Tapos ngayon, parang simpleng gabi lang. Yan ang lasa ng tagumpay. Hindi lahat ng mandirigma na bibigyan ng pagkakataong umupo at magpahinga pagkatapos ng gera. Pero hindi lahat ng mandirigma nakakatikim ng inihaw na isda. Aba, wag niyong sabihing puro sugat lang ang baon natin. Michael, saan mo nakuha yan? Hindi ko man lang napansin. Diyan lang sa tabi-tabi. Madali ako nakahuli sa ilog diyan sa malapit. Kaya pala bigla ka nawala kanina. Hayaan mo na siya, Mika. Kung hindi dahil sa kanya, baka puro hangin lang ang hapunan natin. Ate, minsan mas gusto ko na lang sumama kay Michael kaysa sa mga laban mo. Aba, niloloko mo ba ako, Dustin? Ikaw na nga ang dahilan kung bakit ako lalaban hanggang huli. Alam ko, ate. At ako naman, ikaw ang dahilan kung bakit natututo akong maging matapang. Kayo'y kakaiba. Sa bawat galaw nyo, ramdam ang ugnayan bilang magkapatid. Wala akong duda kung bakit kaya nyong harapin ang kahit anong dilim. Totoo yan. Hindi ako madalas magseryoso. Pero ngayon, saludo ako sa inyo. Kung ganon, dito magsisimula ang bagong yugto natin. Hindi na bilang mga mandirigma, kundi bilang mga magkakaibigan. At bilang pamilya. Pamilya na may inihaw na isda sa gitna ng kagubatan. At walang haring halimaw na makakapigil kumain. Sige na nga, para sa atin, para sa bagong umaga. Sabay-sabay silang naghalakhakan, kasabay ng pangingibabaw ng liwanag ng buwan. Ang kanilang tawanan ay tunog ng pag-asa sa gitna ng sugatang mundo. Sa kabila ng sugat, pagod at ng halakhak na bumalot sa kanilang maliit na apoy, nananatiling buo ang panata ni Mika, Sulaya, Michael at Dustin. Hindi na sila basta mandirigma lamang, kundi mga kaluluwang pinagbuklod ng laban, ng dugo at ng pakikipaglaban. Sa gabing yun, habang nakamasid ang buwan, ang kanilang taway naging pangako na kahit muling bumangon ng dilim, sabay-sabay nila itong haharapin.